Gusto raw sana ni VP Sara Duterte ng isang bloodbath. Kaya lamang isinantabi na ang impeachment complaint laban sa kanya. At live po mula sa Davao City, aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta ang bise sa gitna ng isyong impeachment? Bok, sunod-sunod nga ang naging aktibidad ni Vice President Sara Duterte dito sa Davao City ngayong araw. Ito ay matapos i-archive ng Senado ang Articles of Impeachment laban sa kanya kagabi. Kabilang na nga dyan ang isang Thanksgiving lunch sa kasama ang kanyang mga legal teams at maging mga petitioner sa resulta ng kanyang impeachment case. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa isang Thanksgiving Mass kaninang hapon sa San Pedro Church sa Davao City para sa selebrasyon ng Karayawan Festival ngayong buwan. Dito, sinabi ng bise na dapat irespeto ang desisyon ng Senado. Sa kabila nito, gusto pa rin daw linisin ni VP Sara ang kanyang pangalan pero hindi na raw sa panahong ito. I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya. So possibly, wala takibalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. Tungkol naman sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat talunin na lang si VP Sara sa 2028 elections kung gusto talaga nilang maalis ito sa pwesto. Ito ang sagot ni VP. Well, yes, ang mga senators na sila kaugalingon po nila na mga stand and opinion, and we should respect each manifestation and stand sa ato ang mga senators. Ayon pa sa bise, masaya ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment case. Tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case, na mag-relax daw siya for one day. Hindi daw siya mag-meetings at hindi siya mag-physical therapy dahil gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo yung kaso sa Supreme Court. Kinumpirma na rin ni VP Sara na pinagbawalang makabisita ang common law wife ng dating Pangulo na si Hanlet Avancenia sa detention facility sa The Hague. Hindi ko alam kung ano ang rason dahil hindi pinakita sa amin yung papel kung ano yung rason ng pagbabawal ng pagbisita ni Ms. Hanlet Avancenia. Bok, huling aktibidad nga ngayong araw ng bise ay ang pagpupulong niya sa mga barangay kapitana ng lungsod sa loob nga ng Davao City Hall. Ngayong gabi din nakatakdang babalik or lilipad patungong Maynila ang pangalawang Pangulo. Bok. Okay, Bril, ang sabi nga sa iyo ni VP Sara, she wanted all the evidence from both the prosecution and the defense na mailabas sa publiko just to clear her name. But of course, wala siyang control dun sa ebidensyang maaaring ilabas ng prosecution. But what's stopping her from releasing to the public lahat ng ebidensya niya to dispute yung mga allegations ng prosecution? Kumbaga, yung lahat ng ebidensya ng defense. Bok, tamang ka nga dyan. Ayon nga sa naging panayam natin kay VP Sara kanina, matapos nga itong Thanksgiving Mass sa selebrasyon ng Karayawan Festival, sinabi ni VP Sara na gusto na talaga niyang linisin ang kanyang pangalan hinggil dito sa issue na ipinupukol sa kanya. Pero ayon sa kanya ay hindi pa panahon ngayon para sa ganong bagay. Bok. Bril, ako isa lang. Aware naman si VP na yung pag-archive o yung pagpatay sa impeachment case is ngayon lang yan. Kasi kahit yung kanya mga kakampi sa Senado, ine-expect na by February 6, meron talagang maghahain ng impeachment complaint laban sa kanya. So anong sabi niya dyan?
Mian, alam mo, alam na ni VP Sara higil sa pag-archive nga ng impeachment case laban sa kanya. But according sa kanyang kampo, ay pinaghahandaan pa rin nila ng kanyang defense team kung ano man ang posibleng mangyari sa susunod na mga taon kasi nga posibleng maghahain pa ng impeachment case laban sa kanya sa 2026, 2027 or sa taong 2028. Sa ngayon ay nakahanda ang kampo ni VP Sara anuman ang mangyari. Maraming salamat, Bril Montalvo. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.